Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang komento rito ni ka-crypto. Kung saan ay ayon po sa kanya ay kung alam daw sana niya na itong si Bitcoin ay aabot ng milyones. Ayan, noong sa mga panahong ang kanyang ginagawa rito kay Bitcoin ay nilalaro-laro lamang daw po niya. Ayan, ay di sana siya na-addict yan sa mga ganyang mga klaseng laro. Ayan noon. At sabi pa niya rito ay mas malala pa raw yung kanyang kaibigan. Kasi yung kanyang 30 na amount ng Bitcoin ay binenta lamang po niya ng 30k or tig-awa 1k ang bawat isa. Ayan, siguro labis ang pagsisisi ng kanyang kaibigan. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang masasabi ko naman dito para kay ka-crypto ay marami po talagang hindi nakakaalam. Yan, hindi lamang po ikaw ang nag-iisa na nakaranas ng ganyan. Syempre, inaamin ko maging ako rin. Isa na rin ako sa mga nakaranas ng ganyan. Ang akala ko noon ay hindi ganyan, hindi tataas ang halaga ng Bitcoin sa kanyang kasalukuyang presyo ngayon. Yan, check natin yung kasalukuyang presyo ngayon ni Bitcoin. Nasa 62,579.04 po ngayon. Yan, umabot pa yan ng mga 70k, 70 plus na nitong mga nakalipas na buwan. Kaya yan, 62,579. Ang palitan po natin ngayon ay nasa 57.86, tumaas na naman. Ayan, itong kahapon lamang, itong mga nakalipas na araw lamang ay nasa 57.46 ngayon. 57.86 na, mag 58 na. Kaya yan, ano po ulit yung presyo ni Bitcoin? 62,579. Ayan, 62,579. At yung halaga po nito ay nasa 3.6 million ang palit po nito sa pera natin. Ayan, meron na tayong milyon. Ayan, 3.6 million. Ganyan po kalaki yung halaga ng isang Bitcoin. At ayon po kay ka-crypto rito, ay yan, linalaro-laro lamang po niya yung kanyang Bitcoin noon. Yan, may yung kanyang 16 na Bitcoin. Ay ayan, kanya po itong tinaya sa mga laro. At yung yan, buti sana kung nananalo ka sa mga larong ito. Pero yan, yung mga larong ganito ay sa bandang huli, talo ka. Sa umpisa ay parang tinatawag, yung sinasabi nila rig yung mga larong ganito. Kung pag sinabi po nating rig ay parang may minamanipula. Ayan, may parang may paraan dyan or pasikreto na minamanipula nila para sa bandang huli ay ikaw yung talo. Yung mga naglalaro dito ay ikaw yung talo. Kaya ayan, kaya pag sa umpisa ay naglaro ka dyan, tumaya ka dyan, ayan, ay yan, ikaw yung mananalo ka muna, pananaluhin ka muna, tapos yan, enjoy ka, ayan, kasi nananalo ka na. Pero habang tumatagal ay unti-unti po nilang binabawi yan hanggang sa maubos yung 16 na Bitcoin mo. Kaya ganyan po talaga, naobserbahan ko na rin yan at marami na rin pong nagsasabi ng ganyan. Ayan, sabi nila ay 50-50 daw yung mga laro dito, pero hindi. Ayan, talo ka talaga. May ginagamitan po yan ng mga taktika. Kaya, ayan, sayang po yung kanyang 16 BTC kung pag nagawang i-hold ni ka-crypto yung kanyang 16 Bitcoin na ito hanggang ngayon, ay magkano kaya ang halaga nito ngayon? Ayan, lagay natin dito. 62,579 po ang isang piraso ng Bitcoin. Kaya multiply lamang po natin yan ng times 16. Or ayan, nandito po tayo sa calculator, or multiply na lamang po natin yung 3.6 million na Philippine peso na ito. 3.6 million po yan. multiply natin ng times 16 kasi 16 po yung napiraso yung Bitcoin ni ka-crypto.
Kaya yan, meron sana po siya ngayong 57.6 million na Philippine peso. Yan, ganyan na po sana kayaman itong si Crypto rito. Meron na sana siyang 57.6 million na Philippine peso kung yan hindi po niya nilaro-laro yung kanyang 16 BTC noon sa mga ganitong laro. Mas matindi pa, mas malala pa yung kanyang kaibigan dito. Siguro, gaya ng sabi ko kanina, mas labis yung pagsisisi ng kanyang kaibigan dito kasi 30 na BTC yan. Yan, yan ang 3.6 yan na million Philippine peso. Yan po ang katumbas ulit ng isang piraso ng Bitcoin. Multiply po natin yan ng 30. Ayan, yan sana yung kinita ng kanyang kaibigan. Yan sa kanyang 30 na piraso ng Bitcoin. Yan, nasa 108 million Philippine peso. Yan, sobrang yaman na talaga. Pero sayang, binenta lamang po niya ng 1K ang kada isa. Kaya 30,000 lamang po yung kanyang kinita rito. Kaya sayang. Kaya kawawa naman yung kanyang kaibigan. Siguro pag napapalingon siya or napapatingin siya sa presyo ni Bitcoin ngayon ay ayan, siguro baka napapaiyak siya or nalabis po yung kanyang pagsisisi na kung hanggang maaari ay parang gusto niyang bawiin yung kanyang binenta na 30 yung kanyang 30 na piraso na Bitcoin noon, pero wala na. At yan, gaya ng aking sinabi na rin kanina, syempre maging ako rin ay meron na rin akong naranasan na ganito. Kasi noon, noon pa kasi nung nag-uumpisa itong si Bitcoin, ay wala po talagang nakakaalam. Wala po talagang makakapagsabi na ganito pala ang magiging resulta or magiging value ngayon nitong si Bitcoin. Noon ay wala talagang nakakila. Iilan lamang po talaga ang nakakaalam rito. Talagang hindi po siya pinapansin noon. Kasi noon ay wala pa siyang gaanong utility noon. Wala na rin po siyang gaanong gamit noon. Yan, iilan lamang ang tumatanggap sa kanya. Yung kanyang pinaka use case po kasi ngayon ay isa po siyang mode of payment. Yan, ginagamit po siya na bilang pambayad. Pero noon ay wala po kasing gaanong mga tumatanggap sa kanya na ayan, yung mga store or mga online store or mga ayan, mga services, yung mga products, yan yung napambili. Kaya ayan, limited lamang po yung kanyang use cases noon. Kaya yan na rin yung isang dahilan kung bakit walang gaanong interesado dito kay Bitcoin noon. Kaya ayan, wala talaga, hindi talaga natin maiiwasan yung ganyan. At gaya na aking sinabi kanina ay para kay Crypto rito ay hindi ka lamang po nag-iisa. Marami na rin po dyan ang nakaranas ng ganyan. Kaya yan ang masasabi kong aral na mapupulot natin dito, or ang lesson learned po natin dito ay matuto po tayong mag-invest ng kahit maliit ang puhunan lamang. Kaya yan po yung mga lalong-lalo na yung mga baguhan dito. Yan, maghanap po tayo ng hindi po kailangan si Bitcoin. Yan, maghanap po tayo ng yan, yung talagang kikita po talaga tayo rito ay yung maghanap tayo ng mga bago na may potensyal na lumago. Yan, kaya kailangan po nating mag-do your own research. Maghanap po tayo niyan, tapos mag-invest po tayo kahit maliit lamang yung puhunan natin. Kaya dito na rin papasok yung mag-invest po tayo ng amount na kaya po nating mawala. Ayan. Kaya maski maliit lamang na puhunan, maski 100 pesos lamang po yan or 1,000 pesos. Yan, pwede po tayong mag-invest yan or 500 pesos. Bili po tayo dyan ng yan, yung mga cryptocurrency asset na may potensyal. Malay na rin at baka ito ay matulad kay Bitcoin.
Ayan, kung pag nakabili po tayo sa murang-mura na presyo nito, ayan, tapos itago lamang po natin yan ng pangmatagalan, long term. Ayan, long term. Kasi yung nangyari po rito kay Bitcoin ay talagang yung mga long term po talaga ang kumita rito. Yung mga nakabili dito kay Bitcoin, yung mga panahong murang-mura, nasa mga cents pa lamang yung kanyang presyo, or nasa mga ilang dollars pa lamang. Kaya ayan, sila po talaga yung kumita ng malaki. Pero ayan, ngayon ay meron pa tayong opportunity, at yan po ay nasa mga meme coin ngayon. Yung opportunity natin ngayon na parang nagagaya na rin sila kay Bitcoin. Na ayan, nag-uumpisa po sila sa mga murang-mura na presyo. Ayan, kaya may mga nag-i-invest dyan, maski maliit lamang po talaga, maski 100 pesos lang or 500 pesos. At ayan, kung pag yan po ay sumabog, ay ayan, kikita po yan ng malaki. At base po sa ilang mga nakaraang balita natin sa mga meme coins, ay marami na pong nakakagawa ng mga ganyan. Kaya ayan, yan po ulit yung aking point lamang dito sa komento ni Ka-Crypto dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito, dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi, at God bless po sa ating lahat.